So, hi mga Caps, musta? Sana sa mabuting kalagayan at malulos ko pangatawan. I-like mo na agad! Hindi mo pa narinig ang aking explanation, i-like mo na to. Huwag mo kalimutan mag-subscribe sa aking Facebook page, YouTube channel, and TikTok account. Maraming salamat. Eto na. Brosas questions PhilHealth 15.5 billion disbursement during Duterte's admin. Gabriela Representative Arlene Brosas has raised critical questions about the Interim Reimbursement Mechanism o IRM, a system that advanced 15.5 billion in funds to hospitals during the COVID-19 pandemic. Mainitin ito ngayon, ha? 15.5 billion pondo ng PhilHealth noong administrasyon ni Duterte. Sabi ng Representative Arlene Brosas, ang allegation ay 15.5 billion na binulsa umano ng PhilHealth officials through fraudulent scheme. Pinautang sa mga negosyante ang hospital owners itong budget na ito para sana sa emergency fund para sa mga natural disasters, kagaya ng mga bagyo, etc., earthquake kung may earthquake man, mga nasalanta. Yung budget na yon para yun doon, pero ginamit nga at pinautang sa mga private hospitals and yung mga negosyante. So, meron na rin ba na naging liable? Baka maaari na natin makuha ang report nila. So, hiningi nga ng representative na si Arlene Brosas na ipakita yung mga processing, paano saan napunta yung budget na ito. Ano ang ginawa sa budget na ito? Mayroon bang ebidensya o resibo na sinasabi sa budget na ito? Grabe ang issue na ito. Kailangan tumasagot. Kasi kung wala, corruption na naman, di ba? Pakinggan yung video na to. Kailangan talaga natin i-adjust pababa talaga ang inyong sinisingil. Actually, yung basic na tanong, Mr. Chair, is ang taas ng sinisingil ninyo. Pero bakit ang konti ng isinusuka ninyo sa tao, di ba? So, tanong, since nandiyan naman sa inyo, bakit hindi nyo nalang taasan yung binibigay ninyo na benefit, di ba? Yun ang very basic na question. Bakit kayo hirap to increase the benefits? Yun ang elephant in the room. Attorney Santos. Mr. Chairperson, Honorable Representative Kimbo, we have increased our all case rates across the board for 30%, Mr. Chairperson. We have increased our benefit packages starting last year, and even recently, Mr. Chairperson, we have increased the case rates on bronchial asthma and neonatal sepsis. There are also still packages that will be increased this year, Mr. Chairperson, as well as increase in the benefits covering and covered by the Consulta program, Mr. Chairperson, Honorable Representative Kimbo. Mr. Chair, hindi ba pag tinataasan natin ang lahat ng case rates by, let's say, 20%, hindi ba ang tendency ng mga ospital ay taasan din nila ang kanilang mga presyo ng 20%? Hindi pa ganun din. Kung ikaw ay negosyante, kung tinataasan ng PhilHealth ang kanilang cover by a certain amount, say 20%, mga negosyante, hindi ba yun ang gagawin nila? I mean, isn't that a typical response? Kasi kung ginagawa po ninyo ito, alam natin na in the end, ganun pa rin naman di ba? Mamaya siguro ikukwento ni Kong Larny na meron din siyang mapait na karanasan na ang laki-laki ng kanyang hospital bill, ang liit-liit ng kanyang nakuhang PhilHealth benefit. But that's a typical experience Ang liit-liit ng support value. Kaya hindi natin mapagtugma itong PhilHealth story na ang liit-liit ng support value, pero ang laki-laki ng binibigay na suporta ng Kongreso at ang laki-laki ng sinisingil ninyo sa manggagawa. So yun po that's where we are today, Mr. Chair. And that's the reason for why pinipilit ko talaga itong actuarially fair premium. Ano ba ito? Ang ibig sabihin ng actuarially fair is simple. Kung ano yung kinikita mo, o kung ano yung sinisingil mo na premium, yun din ang gagastusin mo.